Hello people and hello universe, it's me again guys. Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, nakikita ko, yan po si Attorney Roque. Nako mga kababayan, ano naman itong Marites, no? But anyway guys, sa kanyang sinasabi, no, ay medyo hindi po ako agree dito sapagkat sa tingin ko dito guys ay Marites lamang. Dahil, bakit? Dahil ito guys tungkol sa ICC. At bakit daw, nag-iba daw ang ihip ng hangin ni PBBM or ang Malacanang tungkol sa ICC. Ang kadahilanan daw mga kababayan kaya daw nagbago or nag-iba ang ihip ng hangin ng Malacanang dahil mga kababayan na si dating Pangulong Duterte nakipag-usap daw sa mga military tungkol sa destabilization. At itong mga military naman daw ito ay nagsumbong kay Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon daw ng destabilization. So, yun po ang kadahilanan kung bakit nagdesisyon na ang Pangulong Marcos Jr. daw na papasukin ang ICC para maimbestigahan ng dating Pangulo. Alam po natin, ano guys, ang sinasabi kasi na si dating Pangulong Duterte ang kumbaga, ang may pakana sa destabilization. Pero guys, pinabulaan din ng dating Pangulong Duterte na wala siyang kinalaman dyan or wala siyang kumbaga plano, no? Wala siyang alam tungkol dyan sa destabilization. Oo, kinausap niya mga military pero it doesn't mean na magplanong destabilization. Sinabi po niya yan ni dating Pangulong Duterte. At yun daw po ang kadahilanan mga kababayan sa sinumbong ng mga military daw kay Pangulong Marcos Jr. tungkol sa destabilization, kaya daw nagdesisyon para papasukin ng Pangulo ang ICC. Alam nyo, sa totoo lang, no? Sa mga ganitong klaseng sinabi ni Attorney Roque, ito lang po masasabi ko, para sa akin lang. Hindi po ako naniniwala at walang katotohanan, yan po ay Marites lamang, no? Haka-haka at guni-guni lang po yan mga kababayan. Bakit? Ang Pangulo, ibahin nyo po sa ibang mga Pangulo. Mayroong isang salita at sagawa. Kung ano po yung sinasabi niya, pinapanindigan niya po yan. Huwag nyo itulad sa iba, sa mga mataas na opisyal dyan na mahilig magkuda-kuda sa social media at palaaway, hindi makapaghintay sa 2028 para mag-uupo sa Malacanang. Ibahin niya sa Pangulong Marcos Jr., no? Itong mahirap sa atin kaya wala tayong asensado. Imbes gumanda ng bansa natin, ang ekonomiya tumataas slowly by slowly, pero may mga tao na toxic na gustong pabagsakin ng Pangulo, na walang ginawa kundi kumuda sa social media. Alam po natin ang social media toxic yan. Kung hindi kung hindi ka matigas ang kalamnan mo, madali kang mapaniwala sa mga fake news, yung mga Marites na naglilipana. Pero dahil kahit anong klaseng gagawin yung paninira sa Pangulong Marcos Jr., hindi nyo ako mapapaniwala. Dahil may mga tao rin talaga na walang ginawa kundi sirain ng Pangulo. Naku po guys, dekada na po yan. So yun daw ang kadahilanan. Nag-iba daw ang ihip ng hangin. Alam nyo mga kababayan, ang Pangulo, sinabi niya na po yan, no, na binabase din ni Attorney Roque na, di ba, may interview ang Pangulo na pag-aralan kung ano ang opsyon. Alam nyo, hindi porke sinabi niya pag-aralan papasukin niyang ICC. Mali po kayo doon. Sinabi niya nga may korupsyon kung anong opsyon. Alam nyo guys, ano ang opsyon? Di ba alam nyo yan? Ang opsyon, halimbawa, sabihin mo sa ICC, kausapin na wag na kayo pumunta dito para mag-imbestiga. Opsyon yan, di ba? Another option, sabihin mo sa ICC, tumigil na kayo sa kakadada. Di ba? Sa kakapipilit. Another option na naman yan. Another option. Sabihin nyo sa ICC, mayroon kaming sariling justice system dito para mag-imbestiga. Di ba option yan? Kung may kasalanan ng dating Pangulo, dito litisin. Ganun lang yun. Di ba option? Yan ang hirap sa atin. Palawakin natin ang ating kaisipan kung anong ibig sabihin ng Pangulo. Mayroong isang salita at sagawa. Kung ano yung sinabi niya, paninindigan niya yun. I don't think so. Tama naman ang Pangulo. Hindi naman talaga pwedeng papasukin ng ICC. My goodness. Wala na nga tayo sa kanila, hindi na tayo membro. Sabi nga ng Pangulo,
sa kanya interview. Hindi naman yata pwede na ibang bansa ang mag-imbestiga. Ay meron tayong police, NBI, DOJ. At tama nga naman. So ibig sabihin, hindi siya talaga papayag na mag-imbestiga dito. Yan ang hirap sa atin. Si Pangulong Marcos Jr., pinipilit niya isasalba ito si dating Pangulong Duterte para lang wag ipasukin ang ICC. Ito naman yung ibang tao, pinipilit niya lang sirain ng Pangulo kung ano-anong pinagsasabi, gawa-gawa na salita, pagbibintangan pa ang Pangulo, siya po ang kadahilanan. Sabi ni attorney kasi, ang mayroong pakana talaga si Pangulong Marcos Jr., my good, bakit guys? Naniniwala kayo kaagad as long as na walang sinabi ang Pangulo, walang deklarasyon ng Pangulo, hindi pwede tayo po maniniwala sa mga sabi-sabi. Alam po natin ang media, ang social media, my goodness. Hindi mo alam kung alin ang totoo doon. Bihira lang ang mga nagsasabi ng totoo. Kaya maging maingat kayo, aware kayo sa mga naririnig nyo. Huwag kayong basta-basta nga naniniwala. Ito lang ang mga tao sa ngayon na maingay sa social media. Gusto lang kuhanin ang simpatya ng mamamayang Pilipino, no, para lang magalit sa Pangulo, para lang kumbaga magkaroon sa balutan, sa kalsada, para magprotesta against the Pangulong Marcos Jr. Yan naman ang intensyon nila Dekada na yung mga gawain nila. Pues iba na ngayon, nasa climate change na tayo. Sorry guys, no, kay attorney, courtesy na attorney Roque ito, pero gusto ko lang maibigay sa inyo yung kanyang sinasabi para marinig nyo din kung ano ang sinasabi niya. Pero ito po ang aking komento tungkol dyan. Ako, disagree ako, hindi po ako naniniwala. Ito pawang chismis lamang at marites ito mga kababayan. Biro nyo yun. Alam nyo kadahilanan kung bakit nagkaganyan? Nandahil lang po yan na tinawag ni Sara Duterte, Vice Presidente, na tambalos-los si Speaker. Pangbabastos po talaga yun. At hindi lang po yan. Ang pinakaugat niyan sa confidential fund. Yan, kaya nagkaganyan na sila. Di ba? Ako, ewan ko na lang sa mga taong ito. Himbis magtulungan na lang tayo para lang ikalalago ng himbis magtulungan tayo para ikalalago ng bansang ito, lahat naman tayo makikinabang, di ba? Swerte nga natin, napakabait ang Pangulo, may malasakit sa mga mamayang Pilipino. Nakikita naman natin guys ang kanyang galaw, di ba? Masipag ang Pangulo, pero bakit ganun kayo? Mga ibang tao na pinipilit yung sirain ng Pangulo. Swerte nga natin kung siya ang naging Pangulo, kung nagkataon kulay iba kang umupo sa Malacanang, ano bang mangyari sa atin, di ba? Baka lalo tayong lugmok sa kahirapan. Yan ang hirap sa atin guys, no? Imbis magkaisa, wala At isa pa, itong ICC guys, nabanggit niya din si Solgen. Sinabi din ni Solgen Guevara na ang ICC walang karapatan na mag-imbestiga at hindi na tayo pwedeng makipag-cooperate sa kanila. Ganon din po si DOJ Secretary Remulla. Sinabi niya hindi na nga pwede na mag-imbestiga dito. Although guys, na sinabi ng Pangulo, allow sila pumunta dito, pero it doesn't mean na mag-imbestiga. No. Mamasyal sila sa Boracay, pwede. Kasi sinabi din ng spokesperson ng PNP, ang kapulisan guys, yung babae hindi sila makipag-cooperate pag pumunta sila dito. Bahala sila sa buhay nila. Ang mag-entertain yan guys, ang mga makabayan bulok lang, no? Pero ang gobyerno wala. Kasi sabi ng spokesperson ng PNP, kung ano po ang desisyon ng gobyerno, doon sila, no? So walang mangyayaring ICC na sinasabi nga nandito na raw ang ICC. Di hayaan mo sila kung nandito. Wala natin pakialam doon. Kung mag-imbestiga, di sarili nila. Pero huwag kayong nagbibintang sa Pangulo na siya ang dahilan kung bakit nandito mga ICC. Wala, hindi totoo po yan. No? Sabi ko nga, may isang salita ang Pangulo. Magtiwala tayo sa Pangulo. As long as na walang deklarasyon ng Pangulo, walang sinasabi, huwag tayong maniniwala. May isang salita at gawa. Si Pangulong Marcos Jr. mabait, matalino, masipag, trabaho, walang personalan lang. Yun po ang kanyang goal para lang mapaganda ang bansang ito. Tingnan nyo naman ang galaw niya mga kababayan. Grabe. Kahit paano guys, tumaas din naman ang GDP natin. Tayo pa nga ang top performance sa buong Asia. Biro nyo yun. Yung mga walang trabaho, kukunti na lang.
at dumami ang maraming trabaho. Saan kayo makikita niyo? Ang dami kayong achievement ni Pangulong Marcos Jr. sa loob ng isang taon niya. Tapos ganyan lang ginawa niyo sa kanya. Sisirain niyo lang. Grabe naman kayo. Sawang-sawa na ang mga Pilipino na magganyan ng mga dista. Ano makukuha natin dyan? Puro kahirapan na nga tayo tapos ganyan. Sus, Maria Joseph. My goodness, ano bang klaseng mga tao na yan? But anyway guys, para sa akin, sorry dahil hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Attorney Roque guys. Ito, hindi ako abogado pero nakikinig ako sa mga abogado at mga side nila kung anong maganda o anong naman mali. Well guys, hindi naman tayo perfect. Kahit naman professional ka, kung mga sinasabi mo hindi naman tugma doon sa totoong news, useless din, ano? So para sa akin guys, hindi po ako naniniwala, disagree ako, chismis lang yan. Kung ako, lagi akong dumidepende kung ano po ang plano ng Pangulo, doon po ako. Siyempre guys, dahil Marcos loyalist ako, yun ang panindigan ko dyan. So para sa akin guys, mag-ingat po tayo at huwag gaano kaagad maniwala sa mga sabi-sabi, okay? At pakinggan nyo po guys ang sinabi ni Attorney Roque para malaman nyo. Bahala na po kayo na po ang bahalang menghusga. But ganoon pa man guys, see you again on my next upload video. Bye and babos. Happy New Year everyone. Ingat po kayo. Bakit ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? Buwan po ng Agosto yon. Pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa mulat mula bilang abogado ni dating Presidente PRRD, ang sabi ko, hindi na po tayo miyembro ng ICC, so wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin dahil nakasaad naman po sa salaging batas natin na talagang ang kapangyarihan ng judikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. Tama po yun na kapag tayo ay kasapi sa tratado, ang tratado ay dapat igalang at susundin. Pero nakasulat din sa tratado ng Rome Statute na bumuo ng ICC na po pwede naman pong bumitiw. Ang only requirement is yung effectivity ng pagbibitiw ay 1 year from the date of deposit of the instrument of withdrawal. So tayo po ay nagbitiw ng 2018. So nag-epektibo po yan ng 2019. Matapos nating explain ito kay Presidente, lahat naman po ng mga nag-attend ng meeting sang-ayon sa sinabi ko. Sino pong nandun? Justice Secretary Boying Remulla, Solgen Maynard Guevara, Presidential Legal Counsel JPE, lahat po sila. Si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, si Special Assistant to the President Antonio Dabeo. Lahat po sila sang-ayon na talagang wala ng kooperasyon na ibibigay sa ICC. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na magko-cooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta nga sa ICC ang OSG, hindi naman nagsabi kung ano sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber that 3 sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nagbobola. Hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang meeting sa pre-trial. Bagamat, siguro mga 2 taon na kami nagpupuno. Kasi 2 taon na yan yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po, prosecutor lang. So, palagi naman kami nag-interagency meeting. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi ko alam kung bakit talaga. Wala naman po akong sama ng loob, wala akong galit kay OSG Maynard. Nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na 3 sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. Pero nanindigan naman po ang Presidente. August, hindi na makikipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 on decision, 3 na dismiss, 2 na dapat walang jurisdiction. So split court po yan, no? Pero inulit na naman ni Presidente, hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla, kapag sila pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, pa-aresto ko sila. Now, bakit ba importante ito kooperasyon? Kasi walang pulis, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento,
at pinaka-importante, yung warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsuserve sa pamamagitan ng competent authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority na DOJ. So matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, nang huling binanggit ng Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking handalaman sa aking mga bubwit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na de-stop. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-de-stop itong si FPRRT. Ito po ang narinig ko sa bubwit ko ha. Iwa naman po itong aking bubwit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara noong mga panahon nito dahil dun sa tambaluslos at saka dun sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Talagang makikipag-usap ang Presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa de-stop. Dahil ang sinasabi naman palagi ni Presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC Marites lang yan, at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend, bali for a total of 36 years, 36 years kami mag-best friend. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. Malungkot po. Dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Malungkot po.